Asan na patuloy niyo po na ibigay sa aming Panginoon. Tayo po Ama, patuloy po na muna. Tayo po patuloy po na magbigay ng kasiyahan at ng karamihan na ipinaso sa pumasa ang puso isipan patawarin kami. Nagpili po mga kapatid na katulad na parang. Tayo po Ama, patuloy po magbigay ng safety education Panginoon. Wala niyo po ang ito salita at patuloy po humingi ko ng pangunawa at humble hearts po tanggap sa inyo po salita. Sa muli, tawag ko Ama sa mga pagkakasala po namin sa pangalan ko ni Jesus. Amen. Okay, tayo po imawi ng mga awitin. Okay, page number 13, Joy in Serving Jesus. Page number 13, Joy in Serving Jesus. Awitin po natin ang first, second. Serving Jesus as I journey on my way. Do that fills the heart with praises every hour and every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus. Joy that runs within my heart. Every moment, every hour, as I do upon His Father's joy. Joy, joy that never shall be found. There is joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain. Fills my soul with heaven's music, feel the joy that gladly pray. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I do upon His Father's joy. Joy, joy that never shall be found. There is joy in serving Jesus, joy amid the darkness night. For I've learned the wondrous secret, and I'm walking in the light. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that comes within my heart. Every moment, every hour, as I do upon His Father's joy. Joy, joy that never shall be part. Amen. Okay, another song. Page number 18, Hold the Fort. Page number 18, Hold the Fort. And then ako, amen. Awitin natin ang first, second, and last stanza. Oh, my comrades. First stanza now, ready, sing. Oh, my comrades, see the signal waving in the sky. Reinforcements now appearing, victory is nigh. Hold the fort, for I am coming, Jesus signal still. With the answer back to heaven, by Thy grace we will. See the mighty hosts advancing, Satan leading on. Mighty men around us falling, courage almost gone. Hold the fort, for I am coming, Jesus signal still. With the answer back to heaven, by Thy grace we will. Fears and long the battle rages, but our help is near. Onwards comes our great commander, cheer, my comrades cheer. Hold the fort, for I am coming, Jesus signal still. Wave the answer back to heaven, by Thy grace we will. Amen. Another song. Okay, page number 28, and your name in glory. Page number 28, and your name in glory. And then ako, amen? I was once a sinner. First stanza, ready, sing. I was once a sinner, but I came, finally to receive from my Lord. This was freely given, and I found
that He always kept His word. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, mine. And the white robe, and we'll sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. With the sins forgiven, I am bound for heaven. We're more to Rome. Hold a second. I was kneeling at the cross, feeling not of God's angry throne. When the heavens opened and I saw that my name was written down. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. And the white robe, and you'll sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven. We're more to Rome. On the last, in the book is written, saved by grace, all the joy that came to my soul. Now I am forgiven, and I know by the blood I am made whole. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. And the white robe, and you'll sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, never more to Rome. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon, no? At alam nyo, bagamat mainit, matuwa tayo kasi ng tag-ulan, hindi yun, no? Alam nyo, salamat sa Panginoon na tayo po ay muli na makakinig ng salita ng Diyos at meron tayong napakaganda, napakahalaga, napakasimple, pero napakahalaga na pag-uusapan mamaya, no? Regarding mo sa ating sa message mamaya, kabanin ko yun. And salamat sa Panginoon, no? And sa church natin ay patuloy po natin pinapalakas ang discipleship, no? And alam nyo, ang isa sa maganda, ang isa sa maganda matutunan natin, alam na kung ano, ay yung magamit yung oras sa tamang tamang purpose, no? Ang pinakamaganda yung prinsipyo, time that used properly according to purpose will produce a good result. Ang pinakamaganda, walang naaksayang oras. Pag-isip natin, dapat walang naaksayang oras, walang yung naaksayang talaga. Sa maghapon, hindi ka nagsusulwin, babasa ka ng kayo, nanalangin ka, nag-isip ka, baka ang galag sa ministry. Alam nyo, lahat po yan ay dapat kasama po yan. Amen? And yan ang ating pinapalakas sa ating discipleship. And our first disciple is ourselves. Kaya wala tayong ituro, pag wala tayong tutunan. Alam nyo, maganda, no? Maganda na magkaroon tayo ng commitment sa Panginoon. Lalo na ngayon, ay bakasyon, no? Mas manaklantayin natin na tayo po ay makakabelo sa Panginoon. And handa natin na pinakamaganda, yung panahon natin ay hindi sasayang. Halimbawa, itong pagpasok ng 2025, alam nyo, maganda, masunod na talagang mabubog talaga tayo pagdating sa sulubilin kasi yung mga oras natin, ay hindi po sayang pag sulubilin tayo kasi yung share natin ay may mga great impact yan sa kanila. Maaring sa ngayon, parang wala lang, pero hindi mo alam ang gagawin ng Panginoon. Kasi ang tao ay naligtas, iba po ang condition po niya. Ang tao maligtas lang, tapos Diyos ang balang kumili sa buhay. Basta ang goal natin, ang tao maligtas. Kasi kung ang tao ay naligtas, malaki po ang nagagawa po niya. No? And let the Holy Spirit, no? Allow the Holy Spirit na mag-works kung nakausap natin. Basta ang pupuli natin ay share ng gospel at pag yan po ay naligtas, tumanggap sa Panginoon, diyan na alam ang gagawin ng Diyos sa kanya. Diyan na, kasi lagi mga nadadala natin bisita ay diyan na alam ang gagawin kasi
ng Diyos kasi bumabalik na sila kasi kahit nalayo. Kahit may iba mga Tiritans, yung bisita na nakaraan ay naglalaro ako, ay pinusta ko doon kina sa Tiritans na sabi niya, dahil nung naro sa Gipol, babalik yung bisita niya. Kaya yung bisita ikaw, yung Sunday, maputing lalaki, sabi niya, babalik daw siya kasi nagustuhan nila ang church. Kasi sabi niya, babalik daw kasi nagustuhan ko message, tama ka daw sa akin. Doon niyo, yung tao na patalayo-layo, hindi na nagpakadit pagbabago, naglapat na, tapos sabi niya, babalik daw siya. Kasi nga, ang sabi pagkakasal niya, babalik daw siya kasi nga, gustuhan niya ng message, saktos pa lang, saktos pa niya. Kasi yung na yun, nakakapag-siya sa study yung gusto pa siya. Pero hindi naman siya nanatili, parang nakasya siguro. Siguro lang kasama ng family niya, pero hindi mas madaling salita, hindi mo nakapagpatuloy, pero naging bisita ng gusto. Sabihin, assured siya, nakita siya. Ang magandang nito, siyempre nang napalayo siya, tapos may simbahan na ganito, ang ganda kaya nagustuhan kasi hindi dahil sa kaibigan o barkada. Kasi nagustuhan niya kasi nakaparinig siya ng message. Dahil niya, babalik ako kasi talagang maganda at sakto talaga sa akin. Yun yun. Amen? Kaya diyan alam gagawin ng tao. Invite lang tayo. Nakaupo na yan dyan, Diyos na ang bahala dyan. Diyos na ang bahala dyan. Diyan alam gagawin ng Diyos sa buhay ng tao. Diyan alam yung babaguhin ng Diyos sa buhay ng tao. Basta alam nyo, hanggat ang tao ay nakakapakinig yung pag-asa yun. Hanggat nakakapakinig yun ng salita ng Diyos. Pagkakaroon ng buhay, ang buhay niya. May mga buhay din, wala kang buhay-buhay. Diba? Pero, alam nyo, hanggat nakakapakinig ng salita ng Diyos. Alam nyo ba, sa totoo lang, ang pinaka-nakakatakot sa isang Kristiyano, sabihin ko sa inyo, ang pinaka-worst sa Kristiyano, ang pinaka-nakakatakot, ay yung hindi mo nakakita sa simbahan. Yan ang pinaka-worst yan. Pero hanggat nakakapag-church yan, hanggat nakikita mo sa simbahan, wala ka dapat ipag-alala. Kasi bakit? Nakakapakinig yan. Pero ang pinaka-worst yan, hindi mo nakikita. Parang hindi mo nakakita sa simbahan. Kasi hindi mo na alam kung binubugil ng job yan. Kung parang yung bilis-kalis ng job yan. Amen? Kaya, alam nyo, yun ang maganda. Kaya pamaya, pabilis na naman tayo, no? And, meron tayo napakasimple, pero gusto ko maulawaan talaga natin. Patungkol sa ministry. No? Kasi, some of you ay talagang ginagamit ka sa ministry. No? Lahat dito ngayon, ministry. Area kayo, involved kayo, that is ministry. And maliban dyan, meron pa kayo ministry sa loob. And mga kapatid, don't forget ang ating service this coming Sunday. And tulong natin follow up. Wala pala si JP nga pala, no? Di ba, dyan na si Destin, di ba? Asama ka lang sa follow up. Sama ka sa kanya sa follow up. Sa Saturday. Yan, Saturday. So, tawag dito, sa Friday, sa Friday ay bukas pa na yun. Ay merong swimming revival sa Taguig. So karamihan kasi kasama ay may si Christian kasama doon at area dito. Si Irish naman kasama rin area. And sino pang may iba dito sa swimming revival. Hindi pa kayo nga may iba kayo, no? Yun. Kahit doon na sa Friday, doon na masuling sa area niyo. Okay. Sino pa? Sila Kevin din. Iwan din sila. Kayo rin. Iwan si Greg. Okay. Di, tulong po naman kayo. Tulong na lang. Tapos si Dada na. Hindi naman si Dada. Hindi niya makasama si Dada sa Kaliban. Hindi rin makasama. Hindi naman sila Greg. Gusto mga pwede nga. Ang swimming ay dyan sa area. Yung mga, o kaya, ay follow up yung mga young people. Pwede i-follow up yung mga young people. Pwede i-follow up yung anak ng San Dios sa design. Mas walang ginagawa sa yan. Hindi siya nakakapagsimba. Sabi ni nanay ha, kaya gusto ni nanay itong araw kasi hindi siya nakakapagsimba. Pwede na ma-follow up ako sa invite namin sa revival. And sila siguro napapfollow up din sila. New Delhi kung ano yung gusto siya.
galing i-follow up, tapos sabihin na eh. And, maganda, ano, maganda na, at least, bukas, bukas na, hindi alam mo na. At sa financial meaning, ay, meron namang, pwede mo na practice yung choir, yung mga naiiwan, yung choir. After ng fellowship ninyo, fellowship kayo ito, ang pag-usapan naman ay yung tungkol sa area. Paalala ko sa area, tapos fellowship kayo out ng choir para dito. Para hindi sayang yung panahon. Maganda kasi, maganda yun, no? Makasama yung time. Alam niyo ba, na ang pinakamahirap sa lahat, pero pinakamahirap, pinaka-effective, kahit ba tayo lang Kristyano, ang kulang lagi yung tatawag na time management. How to manage your time. Time management is, actually, paano ka manage yung time mo. Ang kahalagahan ng time ay hindi sa haba ng time. Ang kahalagahan ng time, yung purpose mo doon sa time na yun. So, yun po yun. Kahit sasabihin natin na 3 minutes lang yan, pero ginamit mo sa prayer, hindi nakabot sa langit. Kahit sabihin natin na, nagugol ka ng 1 oras dyan, pero wala mong pwede yung ginawa mo. Hindi. Ang value ng time ay wala sa haba ng time. Ang value ng time, kung ano yung ginagawa mo, doon sa time. Yun ang managing, yun ang how to manage your time. Kaya, di ba yung principle, time that used properly according to purpose will produce a good result. So, kapag ang oras mo ginagawa sa tamang paggamit sa purpose ng Panginoon, meron laging magandang resulta yan. Mari ngayon, hindi ko nakita. Palit-palit ka ng buto, hindi naman kinabukasan. Tutubo yan, di ba? So, pero, ito po, kasi meron kang inanin. Okay, ganun po yun, no? Kaya, mas marami kang ginagawang maganda sa buhay, mas marami kang itatay ng maganda, mas marami pag-asa, umali ka ng maganda. Kaya yun yun. Kaya, bukas gano'n, and may instruction na ako kay X, may iwan naman sila rito. And, andyan naman, may instruction naman sa dyan. And, yun, after ng surveying, fellowship, andyan na si X, fellowship, palakasan, kasi iba kasi ang purpose ng fellowship ay iba, pero fellowship na lang talaga, hindi po ito fellowship. Ito rin uusapan na sa ko tungkol sa area. And after nun, tapos ng choir, after nun ay, okay na, mapagpay na, para kasi ilaw pa sa kami para. So, ganun naman yun. And kami naman dito, ay Sabado naman madaling araw, ito na kami. Alas 2, no? So, sa inyo ba mapagpahinga ka ba, hapon lang ng palo, okay? Andiyan naman si Justin, nasamahan ka sa Kasinawa. So, kasi wala si JP, ba? So, gano'n. And, diba, follow up naman tayo ron sa sama-sama ng follow up. Okay? And yung ating revival naman ay sa May 7 and 8. And after ng siguro, Monday, start na tayo ng ako yung nalagawin ko sa church. No? Monday and kasi lapit na, no? Lapit. Hindi ba yung mag-message ang natin yan? And maganda na siguro, May 7, May 7 is Wednesday and Thursday. Siguro, yung yung Monday niyan ay general din tayo. Monday tsaka Tuesday. Tapos yung choir, ay papapusin natin ang mga kakanta. Hindi nagbago yun. Kung ano yung nakarecord na siling, yung testimony, yung pa rin, walang nabago ron. Pag-uusapin natin yan, after ng solving revival. Kasi siyempre ngayon, solving revival pa tayo, hindi ko pa maano. Pero siguro, ay, Monday ng hapon, ay may meeting, no? Monday ng hapon, may meeting yung mga staff, pag-uusapan natin. Anyways pala, di pala, kahit Sunday na pala. May mga pag-uusapan tayo regarding sa akin. So, tapusin muna natin to, yung tapusin muna natin yung soul winning revival natin. At after ng soul winning revival,
paghahandaan natin, pag-uusapan natin yung para sa revival natin. Sa May 7 and 8, mga kakanta. Tapos focus tayo sa follow-up. Amen? Focus tayo sa follow-up. Bubuhay natin yung mga area dito, follow-up dyan, para maraming ma-revive. So, ang target natin, mga dati na church, follow-up target natin yan. Talagang isa-isahan natin, maging sa phase 1, and para mag-attend sila ng Wednesday and Thursday. Okay? And sa anniversary, May 11, ay mag-invite tayo ng mga bisita back to area, follow-up pa rin, tapos invite tayo ng mga bisita. Okay? Mamaya, after the meeting, ay meron akong short, after the service, ay meron short meeting o short meeting, mamaya, para sa lakad mamaya. Mamaya, ang lakad ay alas 12. Alas 12 ang alis dito. And siguro kumain muna sa bahay, kumain muna. Tapos, alas 12 aalis. Magbaon ng survival. Maghapon. Napag-usapan natin yan. Magpagala ng t-shirt, tatlo, napang-loob. Ganun lang, sa nakakit na yung tubig, lagay ng tubig. Magdala, sumama, kasama. And maganda, jeep ang service. Hindi, ang jeep, maliwalas ko yung malaki. Malaki ito, hindi nakakahilo yun. Jeep ang service. Alas 12 ay sila ay naamit na sila. Kasi alas sila ng mga 9 doon, o mga 10, mga 12, pabilis lang ng biyahe. Mga 12, pabilis na yan sila. Mga 12. Kailangan yung mga sasama, dapat 11, nandito na. Kasi baka mamaya, kung tumulog pa kayo, magising ka na alauna, ito lang, ito na kasama. Ganun mo kami. Sino yung mga kasama rito? Yung mga kasama rito? Sa inyo lang, sino nasama sa inyo lang? Sa ano po, si Tutoy. Si Tutoy po, tsaka si Nene Pastor. Wala pa sila, no? Si Tutoy po, kakarating lang po. School galing? Opo, galing. Nilinis ka na gano'n. Nene, wala ka rin, galing yung school. Galing yung school si Nene. Sige, Nene. Kung pumigyan ka Nene, hindi ka nakapansin eh. Pumigyan ko na yata. Okay? Tapos, ay, may meeting ha yung mga may meeting yung mga sasama. Hindi, isasabi ko na lang sa meeting. Sabi na naman hindi mo tayo tatagal. At, pamaya, mayroon pang gusto sumama. Walang problem. Maganda po yun, pero, kami yung purpose ng kung bakit maganda yun. Ano ba talaga, hindi rin pasyal, parang gano'n na rin yun. Kahit layo mo ng biyahe, parang namamasyal nun. Pero may purpose kayo na napakaganda po. Okay? Kaya, takapapakot tayo naman sa jeep, makakulog naman sa jeep, kasi wala ko yung jeep, hindi naman. Okay, maganda naman yun. Kaya, pamaya, pamaya. Okay, and sa coming Sunday, ay tuloy po kayo, mag-pray nyo yung ating revival, anniversary, yung mga preparation natin, yung mga practice ng mga choir, kasi may choir yan, di ba? Tapos may special, may solo. Sa Webes, ganun din, may choir, may special, may solo, yung mga testimony yun pa rin, hindi na bago yun. And sa anniversary natin, ay pagkaktaan natin. Pray nyo rin, no? Yung financial provision ng Panginoon, at ako naniniwala na i-bless ng Panginoon yan, pasyon, para maraming tao maligtas. Amen? And pag-pray natin, isa lang tayo. Pag-pray natin sa sarili natin na tayo lumago talaga sa salita ng Diyos. Napakaganda ng lumalago. Masaya po na tayo po ay lumalago sa salita ng Diyos. And mahalin natin ang salita ng Diyos. Mahalin natin ang Diyos. Kaya yun po yun. And malapit na rin, May 7 and 8. Yan po. Tapos mamaya, sa sulwining natin. Sulwining revival po natin. Napakaganda. Tapos anniversary, bilis lang. Tapos pasumala ulit. Back to school. Pero mas maganda, habang tumatagal, tayo po ay patuloy po na natututo at kumala po sa salita. At yan, tuloy po tayo po yung lahat. At tayo po yung awit ng isang awitin. At pag-unagaan ka ang special and the preaching tonight. Okay?
Page number 8, stepping in the light. Andiyan na po, amen? Page number 8, stepping in the light. Trying to walk, first time out, ready sing. Trying to walk in the steps of the Savior, trying to follow our Savior and King, shaping our lives by His blessed example. Happy, oh happy the songs that we bring. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, letting paths of light, pressing more closely to Him who is ready when we are tempted to turn from the way. Trusting the arm that is strong to defend us. Happy, how happy our present day. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, letting paths of light. Trying to walk in the steps of the Savior, upward till upward we follow and high. When we shall see the King in His beauty, happy, how happy our place outside. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, letting paths of life. Amen. Binigyan po siya po. Don't forget victory's won. Don't forget in the race He gives strength for the run. Don't forget Jesus there. Don't forget answered prayers. Don't forget. Your song is already Remember
Okay? And tayo yung lahat. Right? And yung mga met, yung sa harap. Ito, ito na rin. Palit na lang. Okay. Tapos, hindi mo ba? Kaya, ano na ngayon. Pwede mo ba yan, baka mo nilalim. Sana kayo, ano na. Tapos yung ano yan, okay. Tapos yung bata, pwede na lang kayo ba dyan sa yan, okay. Para po magiging sa ano. Christian, din naman. Okay, ano na po, amen. Ayun na. Okay, 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4. Yung gabi ang ating pag-uusapan ay patungkol sa steward or pinagkakatiwalaan po ng Panginoon sa ministry. At karamihan sa atin ay pinagkakatiwalaan po ng Panginoon sa ministry. 1 Corinthians chapter 4. Andun na po, amen. In verse number 1. 1 Corinthians chapter 4 in verse number 1. Andun na po, amen. Sabi ng Bible, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in steward means requirements. Ito yung hinahanap ng Diyos. Pagkatiwala ka, meron siyang hinahanap. Alam nyo, pag apply ka ng trabaho, hindi ko matatanggap kung hindi mo na-comply yung hinahanap. May hinahanap sila na credentials na dapat maabot mo yun, ma-comply mo yun. Tama? Kasi pag hindi mo na-comply yun, hindi natanggap eh. Kasi sila naka-depende lang sila sa inyong requirements. And sa ministry po ay may requirements din. Pero hindi pa po yan sa pagandahan ko ha. Hindi ka pwede sa ministry, hindi ka kasi pogi, hindi ka maganda. Hindi ganun yan, hindi po ganun. Doon kaya, doon sa yung mga ganun, may mga simbahan na hindi sa matanggap na kailangan pag-permit ka rin dapat decide ka o maganda ka. Kasi hindi ka maganda, hindi ka magiging mayroong bed. Diba? Kasi hindi ka magiging girlfriend sa pastor eh. Hindi ka maganda eh. Ganun niya, kaya nanginginis siya ng maganda, di ba? Oo, may ganun kaya. May simbahan kaya ng ganun. Maganda lahat ng choir. Tapos, maganda. Hindi mo sa namimintas tayo, pero parang ganda lahat ng choir may pera. Parang, mga ganun. Dito to yun, mga ganun simbahan. Pag hindi ka maganda, hindi ka makakapasok sa choir. Kasi hindi ka gusto natin ng pastor, hindi ka maganda eh. Gano'n naman din. Pag hindi ka pogi, hindi ka rin pwede sa choir. Kasi hindi ka masyado ng pastor, balik pa rin. Pastor, kaya hindi rin ka mga gano'n. Pero sa ministry din ng Diyos, may requirements din po. Kami yan ang pag-uusapan natin. Pag naging staff ka, may requirements. Bukod sa sinasabi ko nga, makapakyaw natin. Kasi gusto ko malaman niyo po ito para mas maging tayo, maging masaya tayo. Nalaman natin. May requirements. Sabi niya, ano sabi ng Bible? Moreover, it is required in stewards. Kung sinabing stewards, katiwala. Pinagkakatiwalaan ng Diyos. Minister, tayo po, pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos. Ang ministry po hindi atin yan. Ang simbahan na hindi atin sa Diyos yan. Pinagkakatiwalaan po tayo. Anytime, pwede tanggalin sa atin ng Diyos yung ministry. At anytime, pwede tayo tanggalin ng Panginoon. Kasi bakit siya may hawak ng church, pati buhay natin siya may hawak eh. Diba? Kaya tayo may katiwala lang. Ngayon kung katiwala ka, at ano makapagkatiwala ka ba? Ganun yan eh. Diba? Okay. Kasi kung hindi ka makapagkatiwalaan, hindi ka magiging magandang katiwala. Pero ang sabi ng Bible, para mapagkatiwalaan ka, mayroong requirements. Sabi niya, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So anong requirements? Faithful. Hindi magaling. Hindi magaling salita, hindi magaling mag-preach, hindi magaling kumanta, hindi magaling mag-soul winning, hindi magaling mag-English, o hindi magaling. Ang requirements ng Panginoon, faithful.
Kahit skillful ka pero hindi ka faithful, hindi. Yan ang requirements ng Panginoon. Ano di ba, kahit ang bulag, kahit ang lupo, hindi maging faithful. Kaya lahat pwede gamitin ng Panginoon. Kasi ang requirements, magiging faithful eh. Kasi kung payamanan ang requirements, wala tayo pag-asa, hindi man tayo mayaman eh. Di ba? Oo. Kung ang ministry ay papugian, wala na silang pag-asa. Kuwawa naman sila. Di ba? Wala tayong pag-asa. Oo. Di ba? Kung ang ministry ay pagwapuhan, pagandahan, baka wala tayong pag-asa. Pero salamat na lamang at hindi naman papugian sa pagandahan ng ministry. Kasi ang requirements nakalagay sa Bible. Anong requirements? Faithful. O Bible sabi. So ang Diyos naghahanap siya ng faithful. Kaya ang sabi ng Bible, pagka faithful man, bukan pa niya. Paano makahanap ng faithful? So napakahirap na. Sa panahon din na makahanap ng faithful. Forma, marami. Feminetay, magandang ayos, nakadress, maraming gano'n. Pero yung faithful, iba yan. May nakatanong, Pastor, ano yung ibig sabihin ng faithful dyan? Yan pag-uusapan natin. Kung ano yung faithful na sinasabi ng Bible. Kasi hindi kasi ibig sabihin mga kapatid na ikaw ay masipag magsipa, ay faithful ka. Parang masipag ka lang magsipa. Baka believer ka lang. Pero hindi ka disciple ng Panginoon. Ano diba sa church, ang nakakaroon, maraming believer, pero makakunti ang disciple. Ang gusto ng Diyos sa church, ang hinahanap ng Diyos, yung disciple, hindi lang ang believer. Kasi kung believer lang, ay kahit si Satanas, naniniwala din eh. Nanginginig pa nga. Pero ang hinahanap ng Diyos, disciple, yung sumusunod sa Kanya. Mamaya, yung good disciple, ay sa faithful, ay halos parehas yan. Kasi hindi ka magiging good disciple kung hindi ka faithful. Okay, kaya mamaya, pag-uusapan natin, yaman din naman, magtuturo tayo, disciple tayo. Maganda na mamula tayo sa ganitong prinsipyo. Okay, let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Ama, sa gabing ito. Tuluyan po kami. Holy Spirit o Diyos, patuloy po na umingi po ng vista para po lalabas sa aming bibig ay mas may encouragement sa inyong mga ano. Tawag po ako sa mga pagkakasala. Ang Panginoon Jesus po na itaas kalagitnaan po namin. Holy Spirit o Diyos, patuloy po kami bigyan ng humble heart sa pagtanggap na inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Pwede na po siyo po. Okay. And ating pag-uusapan ay napakaliwanag at napakagandang bagay na dapat ay matutunan po natin. Amen. And ang goal natin ay sa pag-tuwing big ay mapuno ang simbahan natin ng mga faithful. Mga faithful, yan ang prayer ko sa Panginoon. Faithful men and faithful women na ginagamit ng Panginoon. But the faithful men who can find. Sa church ngayon, ang church po ay maraming believer, pero kaunti ang disciple. Believer, naniniwala ka sa Diyos, pero hindi naman sumusunod sa Diyos. Iba ang disciple. Kasi ang disciple sumusunod sa Diyos. Ano man ang sabihin ng salita ng Diyos, sinusunod niya. That is disciple. Pero ang believer, naniniwala lang. Naniniwala lang sa Diyos. Believer. Ay, believer ka rin. Nananampalataya ka rin. Pero ang tanong, anong klaseng mananampalataya? Kasi pag sinabi kasi ng disciple, ito usapan niyo. Ngayon, hindi ka magiging disciple ng Diyos kung hindi ka faithful. Pag sinabi kasing faithful, ay hindi ibig sabihin po ito ay perfecto na. Na hindi nagkakamali, hindi nanghihina, hindi na disguise, hindi na tinatamad, parang hindi na nalulungkot. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng faithful. Ang faithful, nakakaranas siya ng discouragement. Nakakaranas din na parang natamad siya, parang nanghihina siya, parang nalulungkot siya. Ang faithful ay hindi ibig sabihin niya ay perfecto na, parang hindi nagkakasala. Hindi po. Ang pagiging faithful ay hindi po yan ang pagiging faithful po ay hindi po yung pagiging malakas. Sinasabi natin na yan ay strong yan, no? Strong in personality, no? Hindi po. Pamaya, kaulawang po natin kasi i-discuss ko po kung ibig sabihin ng faithful na sinasabi ng Bible. So dito, ay sabi ni Pablo sa church, no? By the way, ang kausap ni Pablo dito ay church sa Corinth. Na sabi ni Pablo, no, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Dapat matagpuan ng Diyos, patiwala niya matapat. Okay? Matapat.
Matapat na katiwala, actually nagkakatiwalaan. Faithful. Wala nang gaganda sa sa isang faithful. Yan po ang requirement sa ministry. Faithful. Amen. So, ngayon, ay, by the way, ang kausap dito ni Pablo ay church, no? Tandaan nyo, believer ang kausap ni Pablo, pero in-emphasize na ang word na faithful. Kasi bakit? Hindi lahat ng sa church, hindi lahat ng believer ay faithful. Kaya sabi ni Pablo, ang requirements ng Diyos, dapat faithful. Dapat faithful. Lalo na kapag tayo pa ay ginagamit ng Panginoon. Sabi niya, let a man so account of us and of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required stewards that a man be found faithful. Okay? So, ngayon, kapag ikaw ay staff, isa lang ang dapat, faithful. Hindi magaling, faithful. Hindi skillful, faithful. Amen! Ito po yan, faithful. Pag sinabing faithful, mga kapatid, no? Ito po ay kumbaga, sa Tagalog, ito po ay napagkakatiwalaan. Trustworthy, no? At ito po ay napagkakatiwalaan and bukod sa napagkakatiwalaan, inaasahan ng Diyos. Yan po ang sinasabing faithful. No? Matapat. Napagkakatiwalaan, naaasahan, matapat sa Panginoon. Okay, hindi nagsisinungaling. And napagkakatiwalaan. Amen? Alam nyo, yan po ang faithful. Bihirap yung gano'n. No? And yan po ang requirements sa isang nananampalataya. By the way, sabi ko nga, ang kausap ni Pablo rito ay church na, mga mananampalataya na. Pero hindi ibig sabihin na believer ka na, ay faithful ka na. Hindi ibig sabihin na believer ka na, ay disciple ka na. Sabi ko nga sa inyo, maraming tao sa simbahan, believer lang, pero hindi disciple. Yan ang nakakalungkot. Alam niyo ba, dapat yan po ang bagong sistema. Dapat ang simbahan po ay mapuno ng mga tao na hindi naman perfecto, makasalanan, pero disciple ng Panginoong Jesucristo. Amen. Yan po maganda, hindi yung basta mananampalataya lang, no? And when we say faithful, tandaan nyo, mabilis lang po tayo, no? Unang-una, pag sinabing faithful men, no? Unang-una, you have a good relationship with God. Meron kang maayos na relasyon sa Diyos. Amen? So, paano malalaman ang isang tao na mayroong maayos na relasyon sa Diyos? Pag meron siyang magandang connection sa Diyos. Amen? Pag meron siyang magandang connection sa Diyos. Mga kapatid, ito, like for example, halimbawa kami ni Sister Mira. Ito, simple-simple, no? Nakapagay ba, amen? Simple-simple. Halimbawa kami ni Sister Mira. Masasabi natin, at masasabi niyo, masasabi niya, na meron kaming magandang relasyon kung kami ay merong connection. Amen? Ganun po yan. So, ang relationship, para magkaroon ka ng magandang relasyon, dapat meron ka magandang connection. Amen? Alam nyo, kaya yung cellphone, di ba? Yung cellphone ay nakakatulong po yan. Kung meron kang kamag-anak sa ibang bansa, magulang, tatay, malayo kayo, hindi ka nagkikita physical, hindi ka nagkakahawakan, physically. Pero dahil may gadget, nami-maintain yung magandang relation kasi merong connection. Ano yung connect sa inyo yung cellphone? So kahit malayo yung noon araw, walang cellphone, sulat lang eh. Hindi mo na alam kung papaalam na ba o wala kang sulat lang. Ito ang aking bihang. Ipagpaumanin mo. Hindi man tayo nagkikita. Ito yung aking sulat sa iyo. Ayan, sulat lang. After nun, wala na. Kung ipasulat na yun, bisa kaya yung sulat, itinatago nila. Kasi yun yung collection nila, sulat. Papel. Ngayon, maganda cellphone. Kasi nakaka-video chat mo, nakaka-video call mo. Amen? Video call kayo, and nakaka-chat mo, nakikita mo yung mukha. So, dahil meron kayong connection, o kaya may message mo na tatawagan mo. So, yung connection, yun ang nag-maintain ng magandang relation. Ngayon, para magkaroon tayo ng magandang relationship sa Panginoon, dapat meron tayong connection. So, ano yung ating connection sa Diyos? No? Ang connection natin sa Diyos ay ang kanyang salita ng prayer.
Kasi pag ikaw ay nag-pray, kinakausap mo ang Diyos. Pero pag nagbabasa ka ng Bible, nakikinig ka ng preaching, ikaw ang kinakausap ng Diyos. Ang kausapin ka ng Diyos sa dalawang pamamaraan. Una, sa pakikinig ng preaching, kasi mapupunti ka. Pag tinamaan ka ng preaching, ibig sabihin, kinausap ka ng Panginoon niya, nag-usap sa iyo ang Holy Spirit. Ngayon, pero pag isa, kahit sa bahay ka, pag nagbabasa ka ng Bible, walang preaching, ikaw lang, between you and God, pero pag may nabasa ka niya na maabot pa ang kailangan, ibig sabihin, nag-usap ang Panginoon sa iyo through Bible reading. Through letter. Pag ikaw ay nagbabasa ng Bible, nangusap ang Panginoon sa iyo through letter. Amen? Pero pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, nangusap ang Panginoon sa iyo through preaching. So parehas po yan. Ang Diyos nangungusap. Kakausapin ka ng Diyos sa dalawang pamamaraan. Ano yun? Bible reading and preaching. So tandaan nyo yan, hindi sa panaginip ha. So, kakausapin ka ng Panginoon, dalawa. Ang Panginoon hindi natin nakikita. Amen? Pero ang Diyos, pwede magsalita sa iyo kahit hindi mo siya nakikita. At alam mo na nagsasalita sa iyo ang Diyos. Dalawang klase. Una ay preaching. Pangalawa ay Bible reading. O kahit palitan mo yan. Bible reading or preaching. Diyan nangungusap ang Panginoon. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagsasalita sa iyo. And that is connection. Amen? Okay, connection yan. Diyan kung hindi ka nakikinig ng preaching at hindi ka nagsisimba, hindi ka nagbabasa ng Bible, wala ka ng connection sa Panginoon. Kahit sabihin natin na ligtas ka, anak ka ng Diyos, ligtas ka lang, pero hindi na de-develop yung magandang relationship mo, hindi ka nagiging close sa Panginoon, hindi ka nagkakaroon ng close relationship, kasi wala ka ng good connection. Parang tatay at saka anak, hindi ibig sabihin ng tatay mo yan, close na kayo. Merong tatay at saka anak na hindi sila good sa isa't isa. Merong tatay at saka anak, at saka nanay at saka anak pala, hindi sila good sa isa't isa. Ano ang kulang? Hindi maganda ang kanilang relationship. Meron sa relasyon, kasi bilang ama, bilang anak, pero hindi good. So, ang ating minimintain, kasi meron tayong relationship sa Diyos, anak tayo ng Diyos eh. Nang tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas, automatic, meron ka ng relationship sa Panginoon. Kasi bakit anak ka? Pero ang tanong, no, bilang isang anak, ang design ng Diyos, hindi lang tayo magkaroon ng relationship, kundi ang design ng Diyos, pagkaroon din tayo ng good relationship. Okay? At para maging close, magkaroon tayo ng close relationship sa Panginoon, at para mangyari yan, ang kailangan mo ay connection. At dalawang klase yan, no? Kung sinabing connection, kaya nga connection eh. No? Ang Diyos nakakapagsalita sa iyo, ikaw naman nakakapagsalita sa Diyos. That is connection. No? Nung araw sa Old Testament, pag ang tao nagkakasala, hindi na makausap ang Panginoon ng direct. Kailangan pa nila ng priest. Pag naaari pa sila ng papatay pa sila ng tupa, no? Ay kung mayaman, matabang baka, pero kung mahirap, tupa lang. Or kalapati lang. No? At ang priest ang lalapit doon, no, sa Holies of Holies, sa temple, at para ihingi ka ng tawad. So hindi ka direct nakaka-direct sa Panginoon sa Kristo. Pero, na si Kristo po ay natapos sa cross. At sabi ng Bible, meron tayong mediator, meron tayong tagapagitna, wala ibang kundi si Kristo. Na si Kristo po ay nakako na sa cross. At nang tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas, na tayo pinaging anak ng Diyos, meron na tayong direct access sa Ama, na wala ka ng dadaanan. Direct na, ikaw, direct na sa Ama, sa pangalan ni Jesus. Makaka-direct ka na sa Ama, dahil ni Kristo. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos po ay magkakaroon ka ng connection sa Panginoon. Unang-una, sa kanyang salita at sa panalangin. Balik-balik tayo. Pag nakikinig ka ng preaching, ang Diyos po ay nakikipag-usap sa iyo. Pag ibabasa ka ng Bible, ang Diyos po ay nakikipag-usap sa iyo. Sa preaching, ang Diyos nangungusap sa pamamagitan ng message. Sa Bible reading, ang uusap ng Diyos sa pamamagitan ng letter. No? O type yan. Pares ko yan. Plus, hindi lang yan. Ang Diyos din po ay nangungusap. Ikaw po ay pwede makipag-usap sa Diyos. Paano naman yun? Through prayer. Siyempre, hindi mo kayang message ang Panginoon. Hindi natin pwedeng isali sa hindi pwedeng message ang Panginoon, di ba? O, nag-pwede ko sa yung Panginoon sa Kristo. Hindi pwede yun. So, para makausap mo ang Panginoon, kailangan prayer. Kasi ang prayer ay kasiyahan po ng Diyos yan. Ang panalangin po, yan po ay mabango sa pang-amin ng Panginoon. At saka, ang panalangin po ay kasiyahan po ng Diyos yan. No? But the prayer of the upright are His delight. So, kasiyahan po ng Diyos ang panalangin. Kapag nanalangin ka, naiusap ka sa Diyos, at ang Diyos po ay nakikinig. Amen? Nakikinig po ang Diyos. And, ngayon, pag nanalangin ka, no? Ay ang Diyos ay nakikinig at titimbangin niya yan kung yung mga sinasabi mo ay sa malago mo
kung may mga, sabi ko sa Diyos, may mga halaga ba? No? Kasi kapag sabi pa bigyan mo ako ng pera. Sabi ko, dapat karangin ng pera. Panginoon, bigyan mo ako ng pera. Bigyan mo ako ng pera. Kasi, pabigyan mo ako ng pera, Panginoon, tatay spend, o-operate ko yan. Kapatid, hindi ng Panginoon yan. Amen? Sabihin mo, Panginoon, bigyan mo ako ng baptize. 100 pesos. Bigyan mo ako, Panginoon. Siyempre, alam mo wala kang pera, pero humingi ka ng baptize mo, 100. Panginoon, gusto ko mag-test ng 100. Gusto ko mag-practice, papagkusunggibi ko, para maging giver ako, tulad ng Panginoon sa Kristo. That is Christianity. Christianity is all about giving and soul winning. Amen? Christianity is all about giving and soul winning. Sabi ng Panginoon, wala ka ng trabaho, paano ka makakapag-tithes? Hilihin mo ang tithes. 100. Alam mo, bibigay siya ng Panginoon, 1,000 mo, bibigyan ka ng 1,000 ng Panginoon. Kasi nahingi ka ng tithes na pag 100. Amen? Piliin mo, kasi gusto mo makapag-tithes, bibigyan ka ng Panginoon. Ang panalangin po, ang sagot ng Diyos, depende sa panalangin mo yan. Kung ang panalangin mo ay natutuwa ang Panginoon, talagang granted yan. Amen? Igagrant ng Panginoon yan. Kaya mga kapatid, ganun po ang connection. Pag ang connection natin, mga kapatid, in order for us to have a good relationship or close relationship with God, ang kailangan po natin ay connection. Connection, connection produce a good relation. Yan ang i-produce niyan. Pag meron kang magandang connection, magkakaroon ka ng close relationship sa Panginoon. Amen? Ulitin ko, pag meron kang connection sa Diyos, magkakaroon ka ng close relationship sa Panginoon. So ano yung connection natin? Bible reading, pakikinig prayer, saka pakikinig na salita ng Diyos. Yan po ang connection natin sa Panginoon. Pag binimitin mo yan sa Diyos o dyan, magkakaroon ka ng maganda ng close relationship sa Panginoon. At dyan masabi ng isang tao faithful. Kasi mga kapatid, hindi ibig sabihin na kumakanta sa choir, hindi ibig sabihin na may gusto reading na, hindi ibig sabihin na, kasi yung kasi alam natin kasing faithful. Ang alam natin faithful, lagi na sa simbahan, faithful yan. By the way, baka active lang yan. Pero hindi siya faithful. Iba faithful. Kasi sabi ng Bible, ang requirements ng Diyos sa isang manggagawa o sa isang katiwala, kung sinabing katiwala, may pinagkatiwala sa'yo. Hindi ka sasabihin katiwala, wala akong pinagkatiwala sa'yo. Saan ang pinagkatiwala sa'yo? Pinagkatiwala kang choir member, pinagkatiwala ka ng area, pinagkatiwala ka ng ministry, kaya katiwala, ang tawag niya sa English is steward. Sa Bible. No? Stewards. Ang katiwala, kasi mayroong ipinagkatiwala at pinagkakatiwalaan. Ang katiwala, mayroong ipinagkatiwala sa iyo at pinagkakatiwalaan ka sa pinagkatiwala sa iyo. Amen? So, ano yung requirements ng Diyos? Faithful. Ano yung faithful? Dapat mga kapatid, mayroong good. Number 1, masabi mo na isang tao ay faithful pag meron siyang good relationship with God. So, paano magkakaroon ng good relationship with God? Kailangan ng connection. Ano yung connection? Ano pa? Yun. Bible reading, preaching, saka prayer. Sa Bible reading and preaching, kinakausap ka ng Diyos. Sa prayer, ikaw naman ang makakausap sa Diyos. So, connection yun. Para at magkakaroon ka ng magandang relationship sa Panginoon. Pag na-maintain mo yun. Amen? Pag ikaw ay consistent doon. Ngayon, kailangan gano'n. Kasi sabi ko nga, hindi ibig sabihin na active ka sa church, faithful ka na. Dito, sa mga salang ko dito, active sila, may yaman nga sila eh. May active sila sa church. Pero ang tanong, ang problema kartal naman. Nag-away-away sila silang kakasama sa simbahan, sila nagkakasundo, nagpapagalingan, may inggitan, nagpapasiklaban, nagpapasilatan. So, active sila sa church. Pero hindi faithful. Sabi ko nga, hindi ibig sabihin na active na, faithful na. Kasi minsan nagkakamali tayo, kaya natin faithful yan. Kasi bakit? Ito, lagi na punta sa simbahan, parang namadali pa, parang pera na dahil kahit umuulan. Parang gusto kahit mainit, kahit walang payo-payo, kasi pag magsimba. Tapos, na-offend lang, hindi mo naman lang sa simbahan. Parang nagapat, hindi na bumangon. Buti pa yung bata, nagapat, nabangon eh. Pero yung lalaki na, nagapat, nahuya po yun. Ayaw na bumangon. Tanggap niya na, napapayar siya. Tanggap niya na yun.
Mga kapatid, tatanggapin ko na ako'y nanghihina. Tatanggapin ko yung aking pagkakadapa. Pero hindi ko tatanggapin na ako'y natinis sa pagkakadapa. Yan po kayo tanggapin. Hindi ako marunong tumanggap ng pagkatalo sa Panginoon. Sa laro, matanggap ng pagkatalo. Tatanggapin ko yan, talo ko eh. Pero pagdating sa ministry, hindi ko kaya tanggapin yan na talo ko sa ministry. Kasi kahit kailan, hindi ako tinuruan ng aking ama, katalunan. In fact, sa totoo lang, ang Diyos ang tuturo na maging matapang tayo. Anong sabi ng Bible? Anong sabi ng David? Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, which teach my hand to war and my fingers to fight. So, ang Diyos mismo ang tuturo na makipaglaban tayo. Nangihina ka na, nag-disguise ka, ayaw ko makipaglaban. Ibig sabihin, sila kayo tulutan mo na maghina, hindi ka na ipaglaban. Ibig sabihin, talunan ka. Mga kapatid, siguro ang post mo, ang job bro. Pero pag ang post mo ang Panginoon, hindi pa tanggap ang pagkatalo ang Panginoon. Warrior ang Panginoon. Di ba? Hindi siya matanggap ng hindi siya matanggap ng pagkatalo, sabi nga ng Panginoon. Pagkalaban, patayin na, patayin. Ano sabi kay Joshua? Wala kang kalaban, patayin. Walang itira. Ang problema, pero maliit na bayan yung God. Maliit na bayan na naman, hindi pinatay ni Joshua, hindi lang pinansin, kasi maliit lang. Kaya sabi ng Panginoon, ubusin lahat mga kalaban. Labas ni Joshua, maliit lang naman. Walang tubig, hayaan natin. Yung maliit na bayan ng God na pinabayaan ni Joshua, hindi niya alam isang araw, doon umusbong si Goliath. Na si Goliath ay naging champion ng Philistine at yun ang pinaka-naging matinding kalaban ng Israel. Di ba, yung bayan na maliit, na hindi niya pinapansin, kasi maliit na naman, hindi niya inubos, kasi binaliwala niya, wala naman niya, maliit. Doon tayo. Yung maliit na bayan, binaliit niya, o bagay yung kalaban ba binaliit niya, pero hindi niya alam, yung palang papahirap at doon pala uusbong yung pinaka-matinding kalaban ng Israel, sino yung si Goliath. Diba? Kaya, mga kapatid, ang Diyos natin, warrior yan. Ano yung sabi kay Saul? Alam niyo ba kung bakit si Saul ay nawala sa pagkahari at siya ay tinanggal ng Panginoon? Sabi ng Panginoon kay Saul, King Saul yung unang hari. Di ba, unang hari ng Israel si King Saul? Pangalawa sino? Bakit sino? Solomon at David. Yung unang hari si King Saul. Sabi ng Panginoon, Saul, lahat ng kalaban, patayin mo yan. Di ba? Patayin mo lahat ng kalaban. Wala kang itira. Kahit hayop, patayin mo lahat. Alam di ba na ang ginawa ni King Saul ay hindi niya lahat pinatay? Pinatay niya lahat, pero yung hari hindi niya pinatay. Nakalimutan ko yung pangalan ng hari. Pero yung hari, yung isa hindi niya pinatay, pinatay ng isa. Plus yung mga matatabang tupa, yung mga hayop hindi niya pinatay. Kaya sabi ng Panginoon, pulbusin lahat, patayin lahat yan. Wala kang itira dyan. Hayop, bata, baby, sanggol, patayin mo lahat yan, sabi ng Panginoon. Kasi kalaban yan eh. Pero lahat pinatay ni Saul, pero tinalay niya yung hari. Ang hindi niya pinatay, binihag niya lang. Tapos yung mga matatabang tupa, yung mga matatabang, hindi niya pinatay. Ano ba? Anong sabi ng Panginoon? Anong rason niya? Sasabi ni Samuel, kasi sabi ng prophet na O sabihin mo kay Saul, gagalit ako sa kanya. Kasi hindi siya sumunod. Kinausap ni Samuel si Saul. Sabi ni Samuel, Saul, bakit sumunod ka ba sa Diyos? Sinasabi sa'yo, oo, sumunod ako. Ano naririnig ko mga biik? Ano naririnig ko mga hayop? Sabi ni Saul, ay, iaalay ko yan sa Panginoon. Hindi na lang talaga, yan yung talaga aking itira para iaalay ko. Pero ang instruction ng Panginoon sa kanya, patayin lahat. Pero nagtira siya, yung hari hindi niya pinatay. Tapos yung mga hayop, kasi magaganda, iaalay niya sa Panginoon. Ang utos ng Panginoon, patayin lahat. Kaya nga sabi ni Samuel, it is better to obey than to sacrifice. Kahit yung sacrifice mo, kung hindi ko marunong sumunod, walang kwenta. Amen? Oo. Ibig sabihin mga kapatid, So, ibig sabihin, ang Diyos natin ay warrior yan. Kumbaga, tinuturuan tayong makipaglaban at tinuturuan tayo na hindi emosyon ang pairalin natin. And ang ating pairalin ay magkaroon tayo ng obedient heart.
And sa mga kapatid, sa katiwala, ang mahalaga sa katiwala ay yung pagsunod. Okay, kaya nga mga kapatid, pag sinabing faithful, ano requirements? Faithful. Sabi ko nga, sa ministry, ang requirements, hindi magaling, hindi matalino, hindi malakas, hindi magaling kumanta, hindi magaling magsalita, hindi pogi, hindi maganda. Ang requirements sa ministry ay yung faithful. Kasi bakit? Katiwala tayo. Ang ministry po hindi atin, yung area hindi atin, yung church hindi atin, yung choir hindi atin, yung buhay natin hindi atin, yung hilinga natin hindi atin. Wala tayong pag-aaral dyan. Ito yung nangyari kay Job. Di ba sa loob ng isang araw, si Job ay namatay sa kanyang anak, tapos namatay yung mga kahayupan niya, nagkaroon siya ng sugat sa mga ulong ng talampakan. Ano sabi ng asawa ni Job? Uy, sumpahin mo na yung Diyos na yan. Pinaparusahan ka na. Sumpahin mo na yung Diyos na yan at mamatay ka na. Ano sabi ni Job sa kanyang asawa? Hangal ka. Mangmang ka. Ano sabi ni Job? Hubad akong ibabas sa bahay sinapupunan ng aking nanay. Hubad din akong babalik sa Panginoon. Blessed be the name of the Lord. So kasi alam ni Job, lahat ng anak, katiwala lang yun. Amen. Yung aking asawa, pag-asawa ko yan, pag-aaral ng Panginoon yan. Yung anak ko, yung mga anak ko, pinagkatiwala lang sa amin ng Diyos yan. Kaya, pinagkatiwala na ako ng anak. Ngayon, kung ako pinagkatiwala ng dalawang babae at sa isang lalaki, ngayon, kung yan, hindi akin yan, pinagkatiwala sa akin, ano gagawin ko sa pinagkatiwala sa akin? Para lakahin ko sila sa Panginoon. Kasi hindi mo na akin yan eh. Nagigits nyo yung point? Ano man ang meron ka, pinagkatiwala yan. Yung Bible, hindi mo na atin to eh, pinagkatiwala sa atin ang gusto. Pag magbinili mo yan sa National Bookstore o i-order mo yan sa Shopee, pero tandaan mo, hindi ka matakawin ng Bible kung walang Diyos ng pendulum niya. Yes. So ngayon, pinagkatiwalaan tayo ng tayong salita. So sabi ko, pinagkatiwalaan tayo, dapat susundin natin. Kasi pinagkatiwala sa atin. Kaya nga binigyan ka ng Bible para susundin mo. Hindi para pasayang ibig sa akin kayo ba? At saka ng palaka. Amen? Ngayon, kung pinagkatiwalaan tayo ng simbahan, mga kapatid, hindi atin to. Kaya, ano sabi ng Panginoon sa simbahan? Anong trabaho ng simbahan? Go ye therefore and teach all nations. So meaning, baptizing them. Babaptize tayo. And teaching them to observe all and meron tayong discipleship. Ibig sabihin, ating ginagawa yan, hindi atin yan. Yan po ay mind ng Panginoon. Yan po ang dapat gawin ng simbahan. So, mga kapatid, wala tayong pag-aalis sa lupa. Diba sabi ko nga, we are a stranger, we are just passing through. Malalakbay lamang tayo. Wala tayong mga kapatid, wala tayong atin dito. Ang pinakamaganda, yung tayo makapagkatiwalaan ng Panginoon. Kaya kung makapagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, makapagkatiwalaan ka sa malaki. Okay? Kaya nga po sinabi ni Stewart, katiwala. Ibig sabihin, kung ikaw ay pinagkatiwalaan, inaasahan ka ng Diyos. Amen? Katiwala ka, pinagkatiwalaan ka, at dapat pagkatiwalaan ka sa mga bagay na pinagkatiwala sa'yo. Yan ang trabaho natin. Amen? So ngayon, ano requirements? Faithful. Ngayon, pag faithful, ano ang basihan ng faithful? Having a good relationship with God. Kaya sabi ko nga, hindi ibig sabihin ng active na faithful na. Hindi ibig sabihin ng active ka ng Sunday morning, Sunday night, Thursday night, at active ka ng Zoom meeting, hindi ibig sabihin faithful ka na. Active ka lang. Pero sa yung faithful kasi ibang usapan yan. Pag sinabing faithful, meron kang good relationship with God. So, ibig sabihin, personal, kahit wala ka sa church, dapat nag-pray ka, nagbabasa ka ng Bible. So yun yung faithful, yun ang katiwala. Kasi mga kapatid, mas maraming pinagkatiwala sa iyo ang Panginoon na hindi mo makikita sa simbahan. Amen. Inulit ko, mas maraming pinagkatiwala ang Diyos sa buhay mo na hindi mo makikita sa simbahan. Amen. Mga kapatid, kahit wala tayo sa simbahan, makapagkatiwala pa tayo ng Panginoon. Kaya nga, ang isang faithful, ang isang katiwala, dapat faithful. Ang faithful, number one, having a good relationship with God. Number two, last. Ang isang faithful, siya po ay dedicated. Siya po ay solid, dedicated. Saan? Sa pagsunod, unang-una, sa doctrines, standard, at prinsipyo ng simbahan. Mga kapatid, pakinig kayo mabuti. Pakinig kayo mabuti. Naniniwala ba kayo, once na isang bagay na rin niyo, accountable na lang. Kasi bakit hindi hahanapin sa iyo ang isang bagay na hindi ibigay sa iyo? Sabi ko, Kevin, ang isang kanto. Mas namin binigay sa akin yung isang tanong. Ay ba? Subukan mo nga
Sabi mo sa kaibigan mo, uy, akin na yung anak ko. O sabi ko siya, wala akong ibinigay. Pero kung meron kang ipinatago o ibinigay, may hahanapin sa'yo. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, hindi ka hahanapan ng Panginoon ng isang bagay hindi mo pa alam. Pero basta nalaman mo na yan, accountable ka na yan. Diba sinasabi ko nga, lagi ko sinasabi, pag meron akong hindi na ituro, accountable ako sa Panginoon. Kailangan kong ituro. Pero, once na naituro ka na yan, at hindi mo sinunod, abay, hindi na problema yan. Bukas kami na ako dyan. Kasi bakit? Naituro ko na eh. Ikaw na accountable dyan. Kaya ano man narinig mo mula sa pulpitong ito, accountable ka na dyan. Sige sabihin, pag hindi mo sinunod dyan, ikaw ang babalikan ng Panginoon. Kaya tayo ay naniniwala sa, for we shall all stand before the judgment seat of Christ, that every one of us shall give account for himself to God. Once na isang bagay inalaman mo, accountable ka na dyan. Halimbawa, kay Brother Noah, meron pa akong naituro ko sa kanyang soul winning, tinuruan ko siya, pero pag hindi na ginawa, problema na yun. Hindi ko na pananagutan yun. Personal na yung pananagutan niya sa Panginoon. Kaya naniniwala sa individual soul, accountability. Lahat tayo pero accountable sa Panginoon. Meron tayo accountability sa Panginoon. Kahit asawa ko yan, pero meron siyang personal accountability sa Panginoon. Okay? Kasi pag wala ko sa Panginoon ikaw nga ko sabi, wala kang iituro. Pastor kasi, hindi. Kaituro yun sa iba. Pastor mo. Diba? So gano'n, pag kayo mayroon kong hindi tinuro, kailangan ba ang prinsipyo, huwag kang magalit kung wala kang tinuro. Diba? Ano nga pagkasabihin ng mga ikaw, wala kang tinuturo yun. Pero pag ituro mo na yun, may karapatan ka ng malita, may karapatan ka ng pagsabihan siya, o sabihin natin, pagalitan siya. Tandaan niyan. Amen? Isang araw, magiging leader ka ng young people, magiging leader ka ng young men, young ladies. Huwag kayo magagalit sa isang tao, wala mo kayo tinuro. Amen? Dapat mga paulit-ulit yan. Okay? Ngayon, pag itinuro ko sa kanya yun, pag hindi niya sinunod, ako tago na siya. Pero pag meron akong hindi itinuro sa kanya, at meron siyang hindi narinig dito, by the way, hindi ko na kailangan pang isa-isahin ng mga miyembro para turuan, hindi. Yung preaching, pagkalahatan yun, once na, ano na marinig mo, accountable ka na dyan. Narinig mo na yan, naunawaan mo. Amen? Naunawaan mo, nalaman mo, accountable ka na sa narinig mo. Pero kung wala kang narinig, at hindi mo alam yan, hindi ka sisingilin ng Diyos yan. Kasi alam ng Diyos, durante ka hindi mo alam yan. Amen? Wala ka pang alam dyan. Okay. Ngayon, pag kayo halimbawa, hindi siya natutong magbigay o mag-tithe o mag-offering. Kasi wala na akong tinuro sa kanya, hindi siya sinisihin ng Panginoon. Ako ang sinisihin ng Diyos kasi wala na akong tinuro sa kanya. Pero kasi tinuro ko sa kanya yun, pero hindi niya ginawa, siya na may problema na. So, ang point ko, ang wala narinig mo, accountable ka na. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, sinasabi ko nga, pag sinabing faithful, hindi ibig sabihin na active na faithful na. Ang active ay ito sa simbahan. Pero ang faithful, meron siyang magandang relationship sa Panginoon. Okay? And pangalawa, ang faithful, mga kapatid, siya po ay dedicated, na sumunod, at siya po ay committed na sumunod sa doctrines, sa standard, at sa prinsipyo ng simbahan. Amen? Pag ang isang tao ay hindi siya makasunod sa pakinggan niyang standard at prinsipyo, hindi pa faithful yan. Amen? Hindi pa faithful yan. Kasi bakit hindi siya makasunod? Mabigat, di ba? Amen? At paano, ito nga, paano ka makakatiwalaan ng Panginoon kung alam ng Diyos na hindi ka marunong ayaw sunod? Hindi ka pagkakatiwalaan. Ikaw ba? Ito, siyempre, kung ikaw ay manager ng isang company, kakatiwalaan mo ba na i-promote ang tao mo kung alam mo hindi marunong sumunod sa'yo? Paragay mo kaya? Hindi mo promote yan. Sinunod ko na, ikaw ay manager ng isang company, mayamang company. Ba't kayo mo promote? At bakit kung pagkakatiwalaan yung hindi marunong sumunod? Baka mamaya, kalabahan ba ako yan?
Kasi sa Bible kasi, ang hindi marunong sumunod, rebelde. Ang rebelde, sabi ng Bible, nagtulad sa kasalanan ng isang mamukulang. Pero mo ang bigat, disobedience. Kaya nga, di ba, matindi ang ginawa ni Adam, di ba? Disobedience, nagkasala lahat. Direct yun. Hindi, mga kapatid, kung tayo po ay hindi marunong sumunod, bakit hindi ka marunong sumunod? Kasi hindi mo sinabi sumunod. Alam niyo ba, ang pinakamasarap sumunod pag mahirap na inuutos? Kasi doon ka mag-pray, mahirap eh. Kaya kung sinabi, akatin mo yan. Asan po? Inyong ba? Inyong buwan? Sisi. Ang galing sumunod, ang galing na ang galing na inuutos eh. Pero subukan mo na, akatin mo yan. Alin po, yan, yung bundok na yan. Sino makakisip ko, mamatay kaya ako dyan. Kung ano, hindi, akatin mo yan. Mahirap, pero doon ma-develop yung pagsunod mo. Amen! Alam niyo ba, kaya ang Diyos ay naglagay ng standard sa anong prinsipyo. Hindi para sabihin maganda ang prinsipyo. Hindi, para matay tayo sumunod. Amen! So, ibig sabihin, ang isang faith, ang isang steward, pinagkakatiwalaan. Kaya nga, pag siya pinagkakatiwalaan kasi faithful siya. Kasi ang faithful, marunong sumunod. Mga kapatid, obedience is better than sacrifice. Amen? Pag marunong ka sumunod, pagkakatiwalaan ka ng Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, no, tayo ay willing sumunod sa standard at prinsipyo, doktrina ng salita ng Diyos. Alam niyo ba, pakikita ko mabuti, maraming tao sa simbahan, maraming nagsisimba, pero ilan dyan ang sumusunod sa standard at prinsipyo at doktrina ng simbahan? Doctrines naniniwala, pero pagdating sa prinsipyo standard, wala na. Hindi na sila sunod. Hindi masabing faithful yun. Kasi bakit? Hindi ba masunod eh? Mga kapatid, hindi ibig sabihin na ikaw ay sumunod ay magaling ka na. Hindi. Ang pagsunod ay pagpapakita na hindi ikaw ay magaling. Ang pagsunod ay pagpapakita na maganda ang spirit mo. Hindi ibig sabihin na hindi ibig sabihin na si Noah ay nasunod niya ang mga standard, prinsipyo, hindi ibig sabihin magaling siya. Yun lamang po ay pagpapakita ng maayos ang kanyang spirit. Pero siyang humble heart ang daw sumunod. Amen! Nagigis niyo po? Kasi bakit? Ito, direksyon tayo. Ang faithful sumusunod. Hindi perfecto na kamay, pero sumusunod. Maraming hindi siya nakasunod ngayon, maraming nahirapan siya, pero sa papay, manatili siya. Amen? Sa totoo lang, hindi man sa lahat ng oras nakakasunod tayo. Walang walang magaling natin. Pero, yung magkaroon ka ng maayos spirit na sisikapin ko na tayo susunod. Hindi ako papayag na. Kasi ang gusto natin ma-develop sa ating pagsunod, yan po ang hinahanap ng Diyos sa ministry. Kasi ang requirements ng Diyos that a man found faithful. Amen? So, mga kapatid, ang hinahanap ng Diyos sa ministry ay faithful. Ano ba yung faithful? Yung marunong sumunod. Amen? Sa standard at prinsipyo yung faithful. Kaya nga sabi ng Bible, pag ang faith man, who can find? Kasi konti lang rin. Pero at least, okay na. Nakapagbilan ako sa konti. At least, elite force naman. Amen? Ano yun ba mga kapatid? Yan ang dapat, yan ang hinahanap ng Diyos. Hindi hanap ng Diyos ang magaling. Hindi hanap ng Diyos ang pogi, maganda sa ministry. Hindi. Diba? Ang hanap ng Diyos, mga kapatid, ay yung faithful. Requirements ko ng Diyos yun. Pag requirements, dapat i-comply. Amen? Kaya, yan po ang pinakamaganda. Yan po ang basihan ng faithful. Kaya mga kapatid, okay, kapatid, kaya nga kung faithful ka, imposible na hindi ka mag-active. Kasi isa sa mga utos ng Diyos, hindi mo punta sa simbahan. Imposible na hindi ka mag-active. Walang faithful na hindi active sa church. Pero hindi ibig sabihin na active na, faithful na. Nagis niyo ba? Ulitin ko hindi ibig sabihin na active na, faithful na. Pero sinasabi ko, walang faithful na hindi active. Kasi pag yung faithful ka, automatic, active ka. Pero pwede kang maging active na hindi ka faithful. Parang ganito yan eh.
Pwede kang magbigay kahit walang pagmamahal. Amen? Kahit walang pag-ibig, pwede kang magbigay. Pero kung may pag-ibig ka, hindi pwede hindi magbigay. Amen? Nagas ko po yan? Pwede kang magbigay na walang pag-ibig. Kasi bigay lang naman eh. Di ba? Bigay lang naman. Maaaring naawa ka lang, maaaring o ano lang. Pwede kang magbigay na walang pag-ibig. Na walang pagmamahal. Pwede kang magbigay, pero walang pagmamahal. Pero imposible na magmahal ka, hindi kang magbigay. For God so loved the world that He gave. Anong nauna? Word. Love. Bago ang give. Okay? So, ganun din naman yun. Pwede ka mag-active kahit hindi ka faithful. Pero kung faithful ka, imposible na hindi ka mag-active sa church. Pero ang base na pagiging faithful, ano yung una? Having a good relationship with God. Pero kang close relationship. Anong kailangan mo para magkaroon ng close relationship? Connection. Ano yung connection natin? Ano pa? Ano pa? Yun yung point number 1. Point number 2. Ano pa ang isang base ng faithful? Ano? Sumusunod sa doctrines, standard, saka prinsipyo ng salita na Diyos. Kasi ang usapin sa pagsunod ay yung spirit. Alam mo, kapag maganda ang spirit mo, madali sumunod. Pero pag hindi maganda ang attitude mo, mahirap sumunod. Ito mo yung bata, kapag hindi maganda ang ugali, utusan mo, di ba, nagkalaro. Pero isang bata, pag maganda ang ugali yan, utusan mo, kahit pagod na yan, sabihin sa'yo, may utos ako po. Mga kapatid, ang issue sa pagsunod, kaya tayo sumusunod, hindi dahil sa magaling tayo. Kaya tayo sumusunod, kasi bakit? Gusto natin makita at ipakita ang Christ-like attitude. Kasi si Kristo Diyos na sumunod tayo sa amin. Amen? So yun po ang tatawag na faithful at yan po ang kailangan sa ministry. Amen? Paliwanag, amen? Amen? Kaya sabi ko nga, maraming believers sa simbahan, pero kung ilang disciple. Maraming believers sa church, pero kung ilang faithful. Kasi, ang requirements ng Diyos sa ministry, hindi yung magaling. Yung faithful. Kaya, masasabi mo sa sarili mo na hindi mo natin, walang magaling sa atin, ang sabi mo na, Panginoon, faithful ako. Faithful ako. Hindi mo masasabi gano'n. Alam mo na sa sarili mo yun, kung faithful ka o hindi. Amen? Parang ano yan parang sa tao, alam mo namang mabait ka, mabuti ka. Huwag na sabihin na, alam mo, mabuti ako sa'yo, mabait ako. Alam mo na yun. Kaya hindi mo na sabihin, ito na kailangan ko sa'yo. Parang gaya bang naman mo. Kaya ikaw na lang alam ko, faithful ka. Pero alam mo sabihin na, siguro, ako faithful ako, di ba pangit naman, di ba? Ikaw na nakakalo mo. Pero at least, may basihan ka. Ang isang faithful, mayroong magandang relationship sa Diyos. Ang isang faithful sumusunod sa standard, doctrine, at saka prinsipyo ng salita na Diyos. Bakit sumusunod? Kaya sumusunod, ang pinaka-issue ng heart, maayos na spirit. Amen? Hindi mo na kailangan kang maging magaling para makasunod. Ang kailangan mo lang, good spirit para makasunod. Yan po ang tinatawag na faithful at yan po ang requirements sa Diyos. Moreover, it's required to become faithful. Kapatid, sa ministry tayo, dapat pasupuan tayo ng Diyos na hindi man tayo magaling, hindi man tayo perfecto, at least faithful sa biyaya. Amen? Ano sabi ni Paul? For I thank Christ, Jesus my Lord, what enabled me, diba? Counted me faithful, putting me in the ministry. Kaya, hindi yung mga kapatid, ito ang prinsipyo ko ninyo. Hindi yung pagiging faithful mo ang nagiging dahilan kung bakit ka nakakasunod at kung bakit ka mayroong magandang relationship sa Panginoon. Kasi nga, dahil kung sinasabi, sino ang faithful sa atin? Pero mga kapatid, kung sinikap mo na magkaroon ng magandang relationship sa Panginoon at sinikap mo sunod, doon ay kakong sa Panginoon na faithful. Si Pablo, mamatay tao, di ba?
Kaya nagkalakad siya sa Damascus Road. Tinawag siya ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Paul, Paul, ako ito si Jesus, hindi yung pinapersecute. Anong sabi ni Paul? Lord! Master! Biliin mo. Doon pa lang, sabi ni Paul, anong gusto mo ipagawa sa akin? Bilin siya. Kasi kahit siya ay isang makasalanan. Kaya siya ay ginamit ng Panginoon, tinawag siya. Amen? Kaya nga sabi ni Pablo na siya ginagamit ng Panginoon, sabi niya, salamat sa Diyos, at ako'y ibinilang. For I thank Christ Jesus my Lord, who enabled me, counted me faithful, putting me in the ministry. Sabi ni Pablo, pinakot ako na faithful, inilagay ako sa ministry ng Diyos. Amen? Kaya nga mga kapatid, hindi tayo faithful kaya tayo sa ministry. Hindi po. Kundi, mga kapatid, yung pagsunod natin sa Diyos at yung pagkakaroon, nasisikat natin na magkaroon tayo ng good relationship sa Panginoon, isang araw, yan ang ganda sa atin. Magiging faithful. Hindi mo na sabihin na, faithful ako, kayo hindi ako, faithful na kaya sabihin. Sumunod ka lang. Amen? Sumunod ka lang. Masaya ka lang sumunod. At masaya mo lang na usapin ng Panginoon. Masaya mo lang na basahin ang Bible mo. Masaya ka lang na magaling ng preaching. Doon ka lang ulit. Ang sinasabi ng Bible na pang faithful. Amen? Yan po, pinakamaganda. At yan po yung kailangan ko sa ministry. Yan po yung requirements ng Panginoon. Hindi ko po requirements yan. Kasi po requirements ko lang ang ministry. Sabihin ko na sa inyo, sino magaling kumanta rito? Sino yung talagang, sila lang sa ministry. Diba? O sino yung magaling magsalita? Sino yung hindi maiiyak? Yung matapang, kailangan ko yung matapang, yung hindi naiiyak kahit kasi kang kausap. Sino? O sige, ito, medyo malambutin din. Hindi ka pwede mag-area. Ito. O ikaw, medyo yung itsura mo, yung ministry. Parang pagsuntukan yung itsura mo, hindi ka pwede sa ministry. Ito, mukhang dino to. Mukhang parang, mga kapatid, requirements ko yun. Pero iba ang requirements ng Diyos. Ang requirements ng Diyos ay dapat, discountin natin na mayroong magandang relationship sa Kanya. At ang requirements ng Diyos, yung sumusunod. Kaya lahat pwede gamitin ng Panginoon. At hindi lang gagamitin ng Panginoon yung hindi magandang spirit. Yan, hindi gagamitin yan. Kasi hindi magandang spirit, kakalabanin niya ng Panginoon. Pag hindi magandang spirit, kakalabanin niya ng church, kakalabanin niya ng pastor, kakalabanin niya ng Panginoon, kakalabanin niya yung nagawa ng Panginoon. Eh, anong aasahan ng Panginoon dyan? Amen? Pag nagkamali, hindi mangot ang pagkamali. Hindi ayaw mangot ang pagkamali. At ayaw, bayaran yung kanyang pagkakamali. Siya lagi ang magaling. Hindi kailangan ng Panginoon yan. Si Satanas na yun Pero ang kailangan ng Panginoon, nagkakamali man, handang magpakorek. Amen? Handang sumunod, nahihirapan naman, pero masaya, hindi sumusuko, mahal niyang Panginoon, titiwala sa Panginoon. Mga kapatid, yun ang kailangan ng Diyos. Amen? Faith. Kaya, minsan, nagkakaroon tayo ng maling perception, na mali pa naman sa pagiging faithful. Kala natin, pag active sa church, faithful na. Kaya active ka sa church, anong ginagawa mo sa church? Amen? Maraming ganun Ako nag-ganin ako dito sa simbahan, dahil active dyan, pero kaya pala active, para manila ng buhay ng iba. Mandami yung problema ng iba. Active nga, pero ang tanong, anong influensya meron sa church? Hindi pa ako rin. Kung sinabing active, meron ka. Kasi naniniwala ako kung meron ka magandang relasyon sa Panginoon. Hindi. Ang kapatid, wala kang iisipin, kasi lang iba. Pag meron kang magandang relationship sa Panginoon. Kasi sabi nga ng dito sa Solomon maging ang away mo nga, makakasundo mo kung meron kang magandang relationship sa Panginoon. Kita mo si Solomon, di ba meron siyang wisdom, meron siyang magandang relationship sa Panginoon. Kahit kaaway niya, pinupuntahan siya. Amen? Walang hindi naayos sa problema o kaaway kung meron kang magandang relationship sa Panginoon. Kaya hindi sabihin ng active na, faithful na. Active ka lang. Hindi sabihin ng believer ka na, disciple ka na. Oo, naniniwala ka na sa Diyos, sa simbahan ka lang disciple ka talaga. Amen?
Kaya nga mga kapatid, dapat lagi po natin iniisip yan. Para at least, itong message makatulong sa atin sa paglilingkod natin sa Panginoon. No? Na yung pala, ang pasya pa ng pagiging faithful, kailangan pala mayroong good relationship sa Panginoon. At kailangan pala sa puso ng si standard, receive yun sa litanan, just yun po ang faithful. Amen? Kasi minsan nagkakaroon tayong false estimating sa sarili natin. Ang akala natin, okay na tayo, ang akala natin, magaling na tayo, ang akala natin, faithful na tayo, kaya para nagkamali tayo, hindi natin matanggap, at baka isipin natin, baka tawanin ako nun. Hindi po yun. Amen? Pag nagkamali ka, at parang naiiyak ka, iniisip mo baka pagkawalan ka, baka liitin ka, mga kapatid, pamamaraan ng job yan. Amen? Kasi ang isang tao na mayroong magandang relationship sa Panginoon, kahit anong mangyayari dyan, alam niya ang pinapanginoon. Hindi mo mani-discourage yan. Sabi nga may kasabihan nga you cannot put good man down. Amen? Hindi mo kaya ibaksak mo isang tao buhay. Hindi mo kaya kukumpahin niya. Kasi bakit alam niya, nakatayo niya sa harapan ng Diyos. Panginoon, ako ay makasalanan ko ng biyaya nila kung wala ako sa loob. Mga kapatid, mahirap ibagin ang isang tao na close sa Panginoon. Pero yung close lang sa ministry, wala. Ito mo na. Ano sa iyo kung makapayag kung mas magaling ako, kaya ikaw magaling. Ayan yan, dadyan mo na yan. Magkakaroon ka ng comparison, na parang mas magaling ka, mas angat ka, sa job mo yan. Kasi sa Panginoon, mas marami ka nakikita ang mali mo kaysa mali ng iba, kaysa sa Panginoon. Pero kung mas marami ka nakikita ang mali ng iba kaysa mali mo sa job mo yan. Amen? Tama ba yun? Kung marami ka nang nakikita ang mali mo kaysa mali ng iba, yan sa Panginoon. Kasi bakit? Mas marami ka nakikita ang mali mo, mas marami ka magpupokus sa sarili mo na ayusin mo. Pero kung marami ka nakikita ang mali sa iba, mga kapatid, baka yung sarili mo, hindi mo, wala kang itutuloy sa sarili mo. Kasi mas marami nakikita mo sa iba eh. Ang tingin mo sa sarili mo, maayos ka, wala ka nang ayos eh. Pero kapag ang tingin mo ay yung sarili mo, mga kapatid, tandaan ko lang ang ayos sa sarili ko, wala na akong paano magpili sa iba. Amen? Faithful. Ano nga yung una? Meron good relationship. Pangalawa, sumusunod sa standard, doctrine ang prinsipyo ng salita ng Diyos. At yan po ang requirements ng Diyos sa ministry, sa kanyang katuwaan, sa SB1. Yan po ang kanyang requirements. Amen? Kaya mga kapatid, pinatutunan pa tayo, amen? Kaya sa ministry, walang pagalingan. Lahat ng magaling, ibinawa sa mga Panginoon. Lahat ng nagyabang, ibinawa ng Panginoon. Pero kung siya papakumbaba, siya ang tinataas na. At ang papakumbaba, yan sa pagsunod sa prinsipyo sa itanan. Magkamali ka man, at least okay lang, Panginoon. Tawanan lang ako, okay lang. Hindi ba sila gusto eh? Bakit kayo ba ang Diyos? May Diyos ako na buhay. Nagbigtas sa akin, nagbago ng buhay, nagdala sa akin sa church, nagbigay sa akin ng pag-unawa sa salita ng Diyos, ang aming Diyos. Ang kahit bumagsak ako, wala makakapag-pintom sa akin kasi kilala ko gusto. Unang-una, kilala ko ang sarili ko. Pangalawa, kilala ako ng Diyos. Pangatlo, kilala ko ang Diyos ko. Amen? Kaya walang makakapag-discourage sa iyo pag kilala mo ang Diyos mo sa buhay. Amen? Ang requirements ng Diyos, faithful. Ay, wait na yun ako. Sabi ng Diyos, maraming salamat po Ama sa oras mo. Salamat Panginoon sa pag-aaral po namin Panginoon. Holy Spirit o Diyos, tulungan niyo po kami. Sapagkat Panginoon, kung hindi na kami tutulungan, ay wala kong, wala na. Ay, pag-aaral ngayon, hindi po namin kahit i-apply po ito Panginoon, kung hindi na kami tutulungan Panginoon. Dalawa. Salamat po Panginoon sa diwala po sa aming kalalitan. Sa aming bahagi ng mensahe, kahit inausap ng Panginoon, kahit yung mag-forward, mag-back, o sa aming lahat.
dakilang Diyos, maraming salamat po Ama sa gabi ito. Salamat Panginoon sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po sa inyong mga anak na ito po, Panginoon. Naging nanonood sa Facebook Live. Ipalaya niyo po ang salita na napag-usapan po namin, natutunan po namin, pag-imahan niyo po sa buhay po namin, Panginoon. Hindi pong hayaan ang Diablo ay punin po sa amin, Panginoon. Pagkat naman po na pakinggan po namin, ay ito yung magiging prinsipyo po namin, Panginoon. At magiging standard, ano kung magiging prinsipyo po namin, ay magiging standard po ng buhay po. Muli, pag-awad po ang mas mga pagkakasa sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay, I hope we're blessed by the message. Amen? Amen. Meron po lang ba tayo? Amen? Amen. Meron tayong first time ngayon? The first time? Wala? Sa second time na rin. Salamat sa Panginoon, no? At siguro pamaya, ibigay niya lang siguro yung salvation. Mas maganda. Salamat sa Panginoon. Okay, at ito maganda ang ating usher para sa ating tithe. Amen. Ating paglaman na ang salaping mahilig ng gabi ay pwede lang. Dahil na Diyos para sa tupungan sa gabing tupungan, ang tupungan namin sa iyong Bible ng Bangkong, na parang sa tupungan sa natapos na tupungan, na parang sa tupungan sa iyong design, ang tupungan, at marang sa tupungan sa tupungan, sa kuskardya tupungan, ikaw tupungan namin, balik tupungan namin, tutupala tupungan sa iyong tupungan, pamilya ng Diyos, na puntahan tupungan, bigyan ng tupungan, bigyan ng supervision, sa iyong protection, good health at mahalaga pa ng spiritual Panginoon. At sa response ko Panginoon ay kami po nila po sa pagbibigay ng kahit sila pero po palagi po Panginoon na natapat ang ibibigay at sa wala po itong bigay Panginoon ay bigyan po sila Panginoon po kakatakan para po Panginoon sa susunod po Panginoon na sila po yung makapagbigay Panginoon at ito po gagawin sa larang ng salving Panginoon. Patawarin po kami sa ginagawang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you all as you give. Amen. I hope we're blessed. Amen. Alam niyo, marami mga yung ikumin na hindi nakapag-church, no? Kahit bakasyon, yung mga pipuntahan pa rin eh. No? Pero alam niyo, ang pagiging active sa church ay hindi yung dawa sa bakasyon. No? Kapag dapat natin ang Panginoon, may bakasyon o wala, dapat mahal natin ng Panginoon. Amen? Kaya, ano po yun? Alam nyo, sabi ko nga kahit may pasok ko wala, mahal mong Panginoon, hindi nagbabago yan. Active pa rin sa church. Kaya, okay, and after ating panalangin, meron akong next na sabihin regarding sa gagawin bukas dito ng mga may iwan at saka ng mga kasama. Okay, tayo po ito ngayong lahat at tayo po ay manalangin. Ganyan po tayo natutunan, amen? Amen! Salamat sa Panginoon. Amen? Okay, let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po Ama sa oras ng ito. And tulungan niyo po kami. Holy Spirit o Diyos, pagyaman niyo po na pakinggan po namin na ito salita. Kayo po Ama, patuloy po naman na
And patawad po ang mas mga pagkakasala po namin. Mamaya sa uuwi, natin niyo po ang mga pag-safety sa may protected. At maging ang mga sasama kami sa Tarlac, sa Campus Tarlac, para sa Solving Revival, sa maghapon ng bukas, at ang mga iiwan po rin po sa mga activities po. Salamat po at kayo po patuloy po na maitaas. At ang pangalan po ng Panginoong Jesus at maitaas. Holy Spirit o Diyos, patuloy na pinigyan po ng Holy Spirit at pagnawa sa inyong salita. At kayo po ang patuloy po na muna sa mga pag-usapan tayo mamaya, ipagpalagay kayo po Panginoon para po sa kakalabo na inyong simbahan. Ito po ang dalangin sa